siya. So, muna no, atong kita din sa atong Biblia, Ecclesiastes 8:11. Ngayon, 11:8. Ecclesiastes 11:8. Ngayon din pasalamati ang Dios sa matag tuig sa imong kinabuhi. Isang unsa kataas ang imong kinabuhi, timan nga mas taas ang panahon nga adto ka sa lubnganan ug wala ka ditoy mapaabot. Pagampo ka. Yes, so Lord God, hallelujah. Nagpasalamat kami Dios sa inyong kagabion. Kaya din kami magahisgot o kinabuhi o kamatayon ng Ginoo. Kay mao mo kini importante dinhi sa among pagkinabuhi dining kalyon. No? Kung kita na to din sa ibang translation sa Bible, yan din Ecclesiastes. Mao nga paglipay sa tibuok mong kinabuhi. Mao gyapon siya nga teksto iba lang ang translation. Mao nga paglipay sa tibuok mong kinabuhi, bisan unsa man kini kataas, hinuon hinumdumi nga ang kamatayon moabot ug magadugay kini. Walay kapuslanan ang tanan nga mahitabo sa umaabot. So ako nakita din mga kabuktuan, no? Nitungod din siya sa kinabuhi at kamatayon sa tao. Nga ang Ginoo wala gyud magbawal sa ato nga maglipay ta dinhi sa kalibutan kay kitang tanan pulos magid kalipay ang atong gipangita. Wa may tawo nga nangitag problema, di ba? Kalipay magid ang atong gipangita dinhi sa kalibutan. Pero nagpahinumdum siya nga, hinumdumin ninyo nga mas taas ang panahon nga adto ka sa lubnganan ug wala ka na mapaabot dito. Mao na nga nining gabi una, maghandom ta sa hitabo kang radsami nga kita usab adto sa tapaingon. Diba? Dili ta magunahon nga mubato ta dinhi sa kalibutan mo na nga natoy mga butang nga kinahanglan nga buhaton, no? So, karon no, bisan ingon ta nga, gustuhano naman ko, andam na kong mamatay. Pero dili gid na nimo ikalimot nga kago talaga ikahadlok, no? Na ikahadlok. Gawas lang siguro kung dagko kay tag-utang din hino niya, natahapit ka ba yan? Siguro ngandoy lang po tagkamatayan, di ba? Kay impas mo ganang utanga ba? Mamatay ta, impas mo ka. Asahay sa mga problema. Magutang ang 200,000 kung di ka maratay na. Isang gani si Pablo, nga preparado siya, Pablo. Ang ano yung konsep kamatayan kay ano man, na-experience niya ang kinabuhi din sa kalibutan niya. Survival good talaga. No? Pero kita, yan sa Ginoo, bisan pag maingon ta nga, di kumadlok kamatayon kay sigurado naman ko dito sa Ginoo. Pero sahay no sa atong tawhanon nga atong tawhanon nga pagbati sa tinuod lang ubati biya tagkadlok gyapon kaya naman una financial, no? Kay dili man ta pwede gud nga moingon nga makabuot ta sa Ginoo kung unsa style ang itong kamatayon. May mamatay ta nga matulog ta niya iligbata na to patay na di ay ako ay problema. Pero sa kanang itabuha pag mata nimo patay ka na di ay so di ginagib ka mo mata, no? Mas hayahay nga nga style nga kamatayon nya kay bisan pag Kristohanon ta kay namang gyud tao nga lain man og sugilanon ang kamatayon ng tao na may say putlan ka pa sa tiil, di ba? Okay lang kung ang tiil mo'y putlon. May mo niyan doktor nga diabetic ka man, kinahanglan putlon ka ning imong liog, kaya nakuli na maimong agtang para mabuhi kapag dugay-dugay. Sige, putlon ka lang na imong liog ha, anay. Mo delikado, no? Nya, mo na diha, no say madlo ka nato nga unsa nga style nga atong kamatayon nga atong ma-encounter. No, kay kasagaran ko talaga, wadto ka pag ospital, magbalik-balik ka pa dito, anay kwarta, ang imong mga kaptangan, mabaligya na, makapangutang ka pa, muna yung kadlokan. Di ba? Kaya minsan kita naata sa Ginoo, makasinati ito yung anak. Makasinati ito.
Usay maguna ko na ito mga. Kinsa kayo mo, timan ako, magsakit na ako. Di ba? O, bisan pag nanatas Ginoo, di ginato malikayan nga, mubati ito ingon ana. Nya, usahay, bisan pag natas Ginoo, ang atong kamatayon, maligsan ta, kapayat ka na nga kamatayon, kan malumos ka, kagrabe. Asa ba'y, di ka pwede nga mo pili kung unsa nga style nga kamatayan imong maagian. Mo na dihay atong hunaw-hunaw ta sa ibay nga nana banga. Bulahan gani si Kladsami kay napahiluna siya. Napahimutang siya sa yang anak, yang asawa. Napay nakatiman nakakuan niya, nakapalubong. Kita, watak hibaw ko. Kaunon ba ta sa pating? Malubong ba tagtarong? Hiluan. Watak hibaw. Wala diya. So, ang giyon din sa Ecclesiastes, no nga, mubo lang gud talaga. Kaya naman, siring pabito ni Pedro, no, dito sa 1 Pedro, mubo lang yun ang atong kinabuhi din sa kalibutan. Kaya naman, ingon dito si Pedro, 2 Pedro 3:6, usa kaadlaw din sa kalibutan, usa ka libo ka tuig dito sa langit. Ikumpara ba ang time frame ba? Ng time frame sa ang time na to din dito sa langit. Diri usa ka tuig dinhi sa kalibutan. Ang usa ka tuig dinhi, ang usa ka adlaw dinhi sa kalibutan, usa ka libong tuig dito sa langit. So ibig sabihin kay si Jesus 2,000 pa man siya katuig gikan siya na tao kay kining gamit nato nga Gregorian calendar is sa pagkatao man ni Jesus gi-reset man siya sa 0. So ibutang nato gikan sa pagkatao ni Jesus 2,000 ka pinsato pa dito sa langit duha ka lang kaadlaw ka pin ang labay. Di ba? So ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan kung ato ikumpara sa time frame dito sa langit sa Ginoo, mubo ra gid kayo pila lang ka minuto. Di ba? Muna diha nga mubo kayo dinhi sa kalibutan sa unang nga panahon ang diha sa Biblia ang pinakataas og kinabuhi din si Metusela. No, si Metusela ning abot siya sa pangidaron nga 969. Laliman ka na. 969 si Metusela. Kasi Adan namatay to, 930 man. Ang edad ato. 930. Pero si Metusela nga, tatay ni Enoch, ang katong gibayaw sa langit, wala magaging kamatayon, ang tatay ato niya si Metusela. May pinakataas ang kinabuhi. Ug niabot siya o 969. No? Ang iyang pangidaron nga namatay siya. So karon ang atong kinabuhi din sa kalibutan, niya lang og kamubo. Niya naman og kamubo. Tungod rasad sa atong kabright, no? O kabalpok sa tao. Tungod sa kabalpok sa tao, naghana high-tech na ta, naghanatag mga factory, naghanatag mga ang hangin nato polluted na. Sa atong pagpananom, naghanaw mga fertilizer, naghanaw mga chemicals, una nga natong kinabuhi, yan og kamubo. So dili siya kaburuton sa Ginoo kung anong ning mubo ang atong kinabuhi. Tungod ra sa kabalpok sa tao. Dili na nato makuano. Pero diha, ingon sa dinhi, apan hinumdumi nga mas taas ang kinabuhi nga dito kasalugnanan ug wala na mapaabot dito. So ibig sabihin, kini siya nga teksto nagpahinumdum sa ato nga samtang niapat sa kalibutan, natay mga preparasyon nga buhaton. Kaya naman atong kinabuhi din sa kalibutan, mao ni siya tawag nato og inhita magprepara sa atong kinabuhi. So walay mo ni siya training ground atong kinabuhi ga eternal, di ba? Mo ni siya eternal life ministry. Para gay buntay abuyog liti. Mo na siya. No nya unsa man kasagaran nga physical preparation, no? Magkuanta, magbayar ka og St. Peter, di ba? Atay mga life insurance, na atay mga
buligay sa barangay, di ba? Nandiyan na siya dautan, kaya naman. At ito, magito paingon tanan. Oo. Kanang pagbuligay sa barangay, ay, upay na siya. Mas mayo gud mo, maapil gud mo na. Kaya naman, makabulig mo gud na. Oo. Nya, gawas anak niya, gawas pagit anak niya, ang Ginoo, naamang gud siya balaod nga, kung magtanong ka, maani ka. So, ibig sabihin, kung imo nang kinayahon nga, mangyatagon ka sa uban, labi nagmamatyan niya ingon ani. Ya, mabulig ka, mabuligon ka, mapakita ka diha. Iniabot na sa imo nga panahon, mapod na mitabo sa imo. Daghan ang mabulig sa imo, daghan ang mapakita sa imo, daghan ang makiramay sa imo, kaya naman, gitawag mo na siya og golden rule diha sa Ginoo nga. Kung unsa imong itanong, imo na siya nga anihon. O, anihon na nimo. Muna nga, kung hubya gani ka mo dol-dol o kanang mga mamatyan, hubya kay kang mo bulig-bulig, muhatag og bisan mga sinsilyo lang. Inigabot na sa imong panahon, mao po damit tabo sa imo. Kay kung unsay imong itanong, mao mo gid na imong anihon. Di ba? Muna nga kita nga mga Kristohanon, gitudloan ta sa Ginoo dili lang sa pagkamangihatagon og mga atay, dili bisan sa mga buhi. O gitudloan ta sa Ginoo nga magmanggihatagon ta, mapambit ta sa atong mga butang nga unsay nasa ato. Kinahanglan ikapaambit na nato sa atong isig ka tawo. Di ba mo man gitudlo sa Ginoo sa ato isig Kristohanon? Wala magtudlo ang Ginoo og paglinamot. Mao na siya. Kaya naman, ang tao nga the more maghatagon siya, the more pod siya nga panalanginan. Dili ba? Mana nga, bisan diya sa kamatayon nga kabuktuan, o gyapon na ang nahitabo. Kung ikaw, dili pa sa kalibutan, usa na siya sa physical preparation. Okay, maguri mo kayo kung anong dili ka sugad mo, nana, no? Ingon ang mabilin nga, nagtugad-tugad ka magpakamatay, may kwarta. Di ba? Kaya naman ang nabilin, magproblema yun. Muna diya. Muna. Muna, no? Kadang ano nimo, batian yun na nimo ginana istorya, ha? Kaya kung ikaw no, patay makabati ka pa lang, ay makabuhi ka na lang dyan. Di ba? Ubangon ka. Meron saan naman nga, kung patay na wala namang dito yung mahimo. No? Muna siya diha ang hitabo, physical preparation. Nga, kinanglan ako, ginang i-practice din sa kalibutan isip Kristohanon. Pagtanong-tanong ba? Kaya ito kita paingon. Ang ikaduha, pinaka-importante, duha ka preparation ang atong himuon. No, isip Kristohanon una, physical preparation. Mauto siya nga mag-apil-apil ta ng mga life insurance, kung wala kay life insurance, mga buligay sa barangay, o dili ba, magbabuligon ka lang ato sa imong isig katao. Wala siya, physical preparation. Pero, negi ikaduha, nga kinahanglan, ato gyud nga preparahan. Muna sa gitawag o spiritual preparation, no? So, kita karon nga namati ka ha, no? Dinhi. Kung sa nahitabo ng sami karon, no? May tabo pud sa ato. Pero pag kita makaingon nga simba ko. Kaya naman, kitang tanan bisa bata pa ka. Ano ang ito kaingon? Di ba? Pero ang pangutana karon, kung maabot ka na sa panahon, kasama kang Brad Sammy, sigurado ka ba nga ka sa langit? Di ba? Wala ka. No? Itanong, moingon ta nga. Moingon ta nga. Di ko kasigurado kay Ginoo may maarang, pero kung kita mo sa Bible, may bawaan na nimo kung hayon ka paingon. Na itaon na to as Bible ha, kung unsay kasiguruan. Dili na siya ingon nga, inaagi lang sa imong binuhatan. Sige. Ato ta sa nagisgot siya og kaluwasan. Efeso, Bible kita mo base ito sa Bible, lilita mo base sa atong tag-an lang. 13 at sa 14. Iya, sa na to. Ug kamo usab
nahimong anaa kang Kristo sa dihang nadungog ninyo ang kamatuoran, ang maayong balita nga si Kristo di ay mao ang makaluwas kaninyo. Sa dihang nituo kamo kaniya, gihatagan kamo sa Dios sa iyang espiritu nga iyang gisaad timailhan nga kamo iya na. 14. Ang Espiritu Santo mao ang kasiguruhan nga madawat nato isip iyang mga anak ang saad sa Dios nga maangkon nato ang hingpit nga kaluwasan. Adili ba? Klaro kaayo? Tungod ini pagadaygon siya. So, ibig sabihin, dili na nimo pwede nga basihan nga buutan man ko. Adto gyud ko sa langit, dili. Kaya naman, mo bitaw na hinungdan nga nung ipagpa sa ginanga nung na New Testament ug na Old Testament. Sa Old Testament, ang kaluwasan sa tao pinaagi gito siya balaod. No, mo bitaw to gitagan tag balaod kay para makasakat sa langit niya karon kay nakita man sa Ginoo nga wa gyud tao nga nahimong perpekto diha sa atuman sa balaod. Di ba sayop gyud tao, di ba? Wa gyud tao perfect. So ningon ang Ginoo, ako na yung padayonon maghukom sa tao pinagis balaod adto gini sa impierno tanan matikangkang wa gid ni malangit. Mao to nga tungod kay ang Dios maluluyon man gibagto niya ang kasabutan pinagi kang Kristo. No? Utro niya ang kasabutan mao to nga ang iyang gihimo ug kamusab nga nahimong anak kang Kristo sa dihang nadungog ninyo ang kamatuoran maayong balita kasi Kristo di ay mao ang makaluwas kaninyo sa dihang nituo kamo kaniya yatagan kamo sa Dios sa iyang Espiritu Santo nga iyang gisaad timailhan nga kamo iya na unsa di ilhanan nga ikaw iya na ni Kristo. Naakanay Espiritu Santo. Nya unsaon man nimo pagdawat sa Espiritu Santo unsa may buhaton pag binuotan? Diri. Binuotan. Ang giingon din ug kamo usab na imong anak ang Kristo sa diha, nadungog ninyo ang kamatuoran maayong balita. Si Kristo ay ang makaluwas kaninyo sa diha, mituo kamo kaniya. Dili ba? No? Klaro kayo nga ang kaluwasan day sa tao naara gyud day sa atong pagtuo kang Hesus. Dili na siya, di na po na di mo ingnon, pwede ingnon nga. May pagtuo ko sa Ginoo. Kay mayo ka Ginoo, pwede ba yan Diyos nga amahan? No? Kung mayo ka, may pagtuo ako sa Dios. Pwede man ang Diyos nga amahan, di ba? So, ang specific ko talaga nga kasiguruhan diha sa kaluwasan mo ni gitawag kay nagisgot man tag spiritual preparation. Mo na siya nga ang pagtuo ra gyud kang Kristo. Unya, kung mutuo kuno ka kang Kristo, hatagan kaniya sa iyang Espiritu Santo. Once ang Espiritu Santo na ana sa imo, iya ka na sa Ginoo. O makadawat ka sa kaluwasan. O mo na mga kabukuan nga kung kita god dili ta magbasa sa Bible, dili ka gud talaga makahibaw kung luwas na ba ka o dili. Kaya naman kay na may mga idea din hinga. Klaro kayo no? Klaro kay na diha nga pinaagi sa pagtuo nato kang Kristo ug kana siyang mga mingon ta nga ayo kong buhat. Once na naka Espiritu Santo, automatic na siya. Kaya nga naman ang Holy Spirit ano may tudlo sa imo. So karon mahitabuan na niya saniban ka sa Holy Spirit. So nakoy pangutana sa inyo, unsa may inyong makita sa tao kung saniban sa demonyo? Sa mo siya kabuutan? Unsa man? Sa may tabo. Di ba? Di mo siya katan. Patay siya, brutal, di ba? Dili siya maluoy. O nga naman. Once saniban siya sa demonyo, ang kinaya sa demonyo, makita dia sa iya. Di ba? Kung unsay ning sanib sa iya, mo po itong kinaiyaha, makita dito sa iya nga iyang buhaton. Mahimo siyang pusgan. Pusgan na kayo siya. Di na siya maluoy, di na siya mahadlok na patay, kay kinaya na ni demonyo. Kinaya na ni taning. Karon, kanatong ari sa Ginoo. Once ang Ginoo mo'y musanib sa imo, unsa may tabo sa imo? Pareho lang. Di ba? Ang kinaya ni Jesus, makita dia sa imo. Hadlokon ka magpakasala. O di ba? Muna nga, bawaan niya nimo ang tao na nanas Ginoo, na nanas siya Espiritu Santo, kay hadlokon siya sa pagpakasala. Bisan gani sa simple nga pagpamuwa, mahadlok na siya magmuwa. Kaya naman,
ang Ginoo naana sa iyang kasing-kasing. Ha? Ano man, ang Dios balaan siya, dili nimo siya pwedeng papuyon og hugaw nga dapit, kay balaan siya. Mo bitaw na nga, once gidawat na nimo si Kristo, naana siya, nagapaglihok na sa imong kasing-kasing. Ang imong mga kinaiya, labi na imong mga bisyo, ang mga kalibutanon, hinahinay na siya nga mawara. Hinahinay na siya nga mawara. Although, dili man yun nato nga tigda, pero sa hinay-hinay, kung ang Ginoo na sa imo, inanay ko na siya nga mawara. Kaya naman, ang Dios mo'y naggiya sa imong kinabuhi. Wala siya mga kabutuan. Muna siya pinaka-importante sa tanan. No? Spiritual preparation. No? Muna nilang gabi una, ngayon ganit na nga, gusto ka bang musulod sa langit? Ayaw nagiging na nga. Kay mabitaw nga nagbuhat ko og matarong, mabitaw nga maghihatagon ko, dili na sakto nga tubag. Sakto nga tubag, ingno na to. Tuhod kay idawat na ko si Kristo nga akong Dios ug mangluluwas. Sigurado na ko nga adto sa langit. Kino na siya nakasulat sa Biblia. Dili na siya pwede nga tag-antagaanon lang nimo. Naana siya nakasulat sa Biblia. Wala mga kabuktuan, kanining gabhion na, no, isip conclusion sa ato nga pagtulon nga nini nga kagabhion nga kubati man ta sa tanan nga mga tawhanon nga mga kahadlo, pero hinumdumi nga ang Dios dili magpasibaya. Kita kabagong tawo nga matay nga wa gid gikalubong, no, kay nabaho lang diha nga wala gid lubong. Dili kay ano man ang Dios nag-provide na nga daan. Kung gamit ta siya mga tao